Si Dr. Maricar Limpin. Magandang umaga po, Doc. Yes, magandang umaga naman. Yes po, Doc. Hello? Yes po, naririnig niyo po ako malinaw naman, Doc? Malinaw naman, yes. Thank you po for being on the show, Dr. Maricar. Doc, kasama nga po kayo ng iba pang healthcare groups na nananawagan po sa Senado ngayon na ipagpaliban muna yung pag-amyenda dito po sa Universal Healthcare Law. So dito po sa inyong panawagan, ano po ba ang dahilan nito? Ang panawagan namin ay wag munang ituloy yung usapan tungkol yung yung pagpasa doon sa mga amendments, yung mga pag-amenda ng mga provisions doon sa Universal Health Law. Unang-una kasi, syempre alam nyo naman na kaming mga doktor, kasama na ang mga buong kasamahan namin na manggagawang pangkalusugan, we are actually witnesses doon sa mga hinaharap ng mga pasyente, lalong-lalo na kung sila ay nagkakasakit at mangangailangan ng mga ng ma-admit sa mga ospital, lalong-lalo na yung kooperahan, pati na rin yung pagpapatingin doon sa mga clinic. Alam naman ho natin na ang Universal Healthcare Law ay hindi pa fully na-i-implement. So, ang sinasabi ho sana namin, sana po ipa-implement na lang muna yung universal healthcare para talagang mas makita natin kung ano ang mga problema na talagang haharapin natin once na fully implemented ang universal healthcare. Kasi tandaan ho natin ang UHC ho ay ginagawa po ngayon sa mga pampublikong health facilities, sa mga government health facilities. Pero ayon po sa universal healthcare, dapat nga ho ito hindi limitado lang sa mga public health facilities, kung hindi pati na rin po sa private health facilities. At sa ngayon po, may mga parang pilot test po na ginagawa pagdating po doon sa application ng batas ng universal healthcare, pagdating po doon sa pagpapatingin sa outpatient. Ito din po, dapat ho ay should be applicable not only doon sa mga public health clinics sa outpatient, kung hindi pati na rin doon sa mga pag magpapatingin ho sila doon sa mga pampribadong clinic, hindi pa ho ito nagagawa. So paano natin malalaman kung ano talaga ang mga maaaring maging problema once na na-implement itong universal healthcare? Hindi pa ho natin alam lahat. Therefore, mag-a-amend tayo kaagad ngayon, tapos mag-a-amend na naman tayo in the next few years. So, para naman medyo katawa-tawa. So, mas maganda siguro, tingnan na muna natin lahat, i-complete muna natin yung pag-implement para sa ganon, yung pag-a-amend, isang effort na lang para mas mapabuti ho natin yung mga gains na ma-achieve ho natin through the Universal Healthcare Law. Pangalawa po, may ongoing reforms pa po, di ba, bago ho ang ating PhilHealth na president, yung leadership. Nire-review pa po nila at nire-reform yung mga polisiya ng PhilHealth. Sa ngayon, parang medyo nabubuhayan ho kami kasi mukha naman hong nasa tamang direksyon yung leadership ng PhilHealth. So, I think kung pagbigyan ho natin na ma-reform muna ang PhilHealth, may mga ginagawa na po siyang mga pagbabago, magiging malaking benepisyo po para sa mga mamamayan natin yung mga gagawin hong pagbabago ng PhilHealth. Kasi mag-a-adjust sila ngayon to meet the reform objectives na gusto ho nilang makamit. And then, of course, alam naman ho natin may mga pending cases pa ho doon sa Supreme Court.
So siguro po, particularly yung mga transfer po ng pera, yung hindi pagbigay ng pera sa PhilHealth, alam po ninyo, pag talagang seryoso ang pagpapa-implement ng universal healthcare, talagang mangangailangan ng napakalaking pondo para masiguro po na lahat ng Pilipino masasagutan po ang lahat ng mga pangangailangan nilang pangkalusugan. Opo. Isa nga po sa mga observations ninyo, sinabi niyo po kanina na kayo ang on the ground, alam niyo kung anong nangyayari, alam niyo po yung lapses dito nga sa UHC law. Ang isa sa mga punto niyo, hindi pa naman ito fully implemented. Pero base po sa observation niyo bilang isa sa mga frontliners natin, sa ngayon po ba ano yung mga gaps or kakulangan sa kasalukuyan pong pagpapatupad nitong batas? Oh, yun nga po, yung sinabi ko po, no? So far, ang pagpapatupad po ng universal healthcare nandoon lamang po sa mga government health hospital at saka doon sa mga outpatient clinics ng gobyerno. Pero dapat po kasi ang universal healthcare will include pati po yung mga private hospitals saka mga private clinic. Para po lahat ng Pilipino, kung kunyari ikaw magkasakit ka, magpapatingin ka, hindi na nga kayo kailangan maglabas pa ng pera. Alam ho natin, di ba, marami ho sa mga kababayan natin, sometimes ang pinakamalapit nilang doktor ay private, no? Hindi ho yung gobyerno. Pag pupunta ho sila doon sa government facility, mangangailangan ho yun na mamamasahe pa ho sila, na ibig sabihin, kailangan may pera ho sila para sa pampasahe ho nila. So, maganda ho sana kung pati po yung mga private na doktor, yung mga nasa private clinic, matitignan din ho sila. Para sa ganon, talagang mas maging accessible ang healthcare sa lahat ng mamamayang Pilipino. Opo. Ilan nga po dito sa mga ilan sa mga amendments na gustong gawin po ng ating mga mambabatas. Una na po diyan yung bababaan yung premium contributions sa mga members ng PhilHealth. Kasama rin po diyan gusto nila yung mga OFWs natin magiging 50% na lang yung kanilang PhilHealth contribution na sasagutin ng gobyerno at iba pa po. Pero Dr. Maricar, bago po nagkaroon ng amyenda, nagkaroon po ba ng konsultasyon, halimbawa sa inyo pong mga frontliners, na alam talaga kung ano yung nangyayari on the ground? I think kung nagkaroon ho ng consultation, hindi ho malawakang consultation, no? Kaya ho hindi ho napakinggan ang mga boses ng majority ng mga healthcare providers, no? Hindi ho na bigyan ng pagkakataon ang mga iba pa po rin naming kasamahan, no? So pero kung papansinin po ninyo doon sa paghiling po namin na wag na munang na yung request namin i-defer yung mga amendments, makikita ho ninyo ilan ho ang mga organisasyon na pumirma ho dito sa sa apila ho namin sa Senado, no? Opo. Marami ho kami diyan at yan po ay kabuuan ng mga halos karamihan po ng healthcare providers po natin. Oo, pero meron po kayong mga kasama dito na nakonsulta naman? O halos lahat po kayo hindi kasama bago po nagkaroon ng pag-amyenda? Nagbibigay po kami ng aming opinion pero maaaring hindi po napapakinggan. Napapakinggan, yes po. Dr. Maricar, paano po ang gagawin ninyo kasama yung iba pa nating mga healthcare groups dito na nananawagan nga po na wag na muna sanang maamyendahan ito at pag-aralan munang maigi? Pero si Senator Bongo, last May 28, siya naman nananawagan ng agaran pong pag-aproba dito. Ano na pong plano ninyo? Alam po ninyo, siguro dahan-dahan muna ang ating mga mambabatas, lalong-lalo na ang Senado, kasi nasa kanila na po ang kumbaga sa ang initiative, no? Kasi tapos na ho yan doon sa baba. So ang pinakaano po ay yung doon na lang po sa
sa taas, no, sa Senado nga po. Kaya nga po kami ay humihiling sa Senado na i-defer na lang po muna, no, ang usapin na ito kasi pabayaan muna natin talagang fully matingnan kung na ma-implement ng universal healthcare para talagang yung mga gains po natin ay talagang makita po natin ng mabuti. At may mga amendment po kasi na hindi ho kami din mga sang-ayon, no. Katulad din po ng iniisip na pagbaba, no, ng mga contribution. Ang iniisip po kasi namin mas maganda po kahit po ma-maintain yung current na pagbabayad, masiguro naman po na ang kalusugan, pangangailangan pangkalusugan ng bawat Pilipino ay matugunan ho ng ating gobyerno. Opo, sige. So klaro po naman 'yan. Hindi kayo sa tumututol sa amyenda, pero kaninyo pag-aralan mo ng mabuti, parang isang amyenda na lang. Gaano katagal yung pag-aaral na iyon, doktora, kung sakasakali po? Ang hinihintay ho sana namin talagang maipatupad na ho itong batas ho natin fully to include pati po ang private clinics, pati na rin po ang private hospitals. Kasi kunyari kayo po, meron ho kayong sakit, automatic po ba lahat ho pupunta sa government facilities? Hindi po. Pero tayo po lahat ay nagbabayad din ng PhilHealth. Yes, tama ma'am. ho ba? Yes, ma'am. So, dapat ho, as a member ng PhilHealth, maramdaman din ho natin yung benepisyo nung pagbabayad ho natin doon sa PhilHealth. Kaya nga po, importante na kung maramdaman ho natin, makita din ho natin na ang lalabas lang po na pera sana sa ating mga bulsa ay hindi katulad nung nangyayari ngayon. 20 to 30% lang po ang subsidized ng PhilHealth. Lahat po, karamihan sa out-of-pocket po natin. Yes, ma'am. So to answer my question, yung panahon na iyon, ano po yun, ma'am? Kasi parang masyadong broad, no? Na wag muna ngayon. Hayaan muna natin maipatupad ito ng lubusan. Bagamat may ilang pang mga debate din sa ganung pong argumento. Yes, tingin nyo kasi ngayon, ma'am, sinasabi nyo na full implementation nasa kamay yan ng management, 'di ba? At at sa kakayahan ng PhilHealth sa pananalapi. Yan po yan 'di ba? Dalawang factor. Yes, ma'am, doktora. So tingin po ninyo another year, 2 years, paano po? Siguro po iniisip po namin na makikita ho natin after mga 3 years po. Okay. But with the presumption na papa-implement na ho yan across all health facilities. No? Okay. Kaya mangangailangan ho talaga ng pera. Palagi ho ninyong sinasabi, ito ang presuming na may kakayahan ang ating yung PhilHealth, di ba? Opo. Ang plano ko ay babawasan Paano magkakaroon ng kakayahan kung palaging magbabawas tayo ng magbabawas? Yung pagbabawas po ay pogi points lang po yan. No? Okay, yes, pero ma'am. seryoso ba tayo doon sa pagbibigay talaga na maibsan ho natin yung bigat ng mga dadalhin ng mga pasyente, ng mga nagkakasakit pag sila ay kailangan ma-ospital o maoperahan. Yes, ma'am. Opo. Napakainam po ng sinasabi po ni Doktora na pogi points lamang ito, no? Pero hindi ito realistic sa totoong sitwasyon na pananalapi ng ating pambansang tagasiguro sa ating kalusugan. Yan, klaro po yan. So, doktora, kasi nga, ma'am, nagbabangon puri sila dito. Kasi sila ang pumayag din nakunan ng 60 billion, na actually 80 billion yan ang PhilHealth sa pamamagitan ng pag-aaproba sa GAA. Diba? So, nung sila nagulat lahat na nangyayari ito, diba, kinakailangan nilang rumimedyo. Opo, at ito na ang gawing kaagad. So, yun po sinasabi po ninyo to be more frank about this issue, Dr. Maricar. Yes po. Diba? Tama po. Actually, malaking pagkakamali po yung pag-alis ng pera. Yes, kasi ma'am. lagi nilang sinasabing sobra ang pera. Sobra pala. Kung sobra ang pera, then the best na pwedeng gawin should have been done ay
in-increase po sana nila ang benepisyo na matatanggap ng bawat mamamayan, ng bawat member. Ako, Doktora Maricar, tama po sinasabi ninyo. Yung mga senador tsaka kongresista nung nag-hearing, sumasang-ayon sila na maraming pera ang PhilHealth. Hindi po ba? Kapag, di ba, sa mga napanood natin. O sige, so Doktora, kami po'y susubok kay Senator Bongo kung ito bang inyong panawagan. May pag-asa pa kasi pa-bycam na po ito Natapos na po ang versyon ng Senado, tapos na po sa House, so most likely po magbabaycam sila dito. Tatangkain po namin, natawagan po sila at maipaabutan niyo pong panawagan, Doktora. Ay, thank you po. Thank you. And I hope na makinig sa amin ang ating mga senador. Salamat po na marami. Thank you. Doktora Maricar Limpin, isa po sa mga miyembro ng yung kanilang kapulungan, yung mga health professionals natin dito po sa kanilang panawagan. Apo.